Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y mapayapa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait, at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya
at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito ang Diyos, dumating na. Isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon at umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kabalbalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. O parang gutom na kayo Kasi yung mga pagbasa natin, puro pagkain. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong si Eliseo
pinakain yung mahigit 100 mga tao. Sa ating salmo naman, narinig natin yung tugon, pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. At sa ating ebanghelyo ay yung pagpapakain ng 5,000 lalaki. That time kasi lalaki lang yung binibilang, pero hindi ibig sabihin noon walang mga babae at mga bata doon. Naalala ko tuloy yung video clip na napanood ko. Si Jericho Rosales tsaka si Eugene Domingo. Kumakain din sila. Tapos sabi ni Jericho Rosales, "O kumusta yung pagkain mo? Nabusog ka ba?" Sabi naman ni Eugene Domingo, "Ang katawan ko busog na pero ang kaluluwa at puso ko gutom na gutom pa rin." Hugot yun, pero merong katotohanan sa sinabi niya. Importante ang pagkain. Kaya nga sa ating mga pagbasa, pinapakita kung gaanong napaka-basic ng pagkain. Diba yung iba nga, kahit hindi na mag-aral, sa sobrang kahirapan, basta makakain lang. Yung iba maraming hindi nabibili, basta makakain lang. Pero hindi ibig sabihin noon, pagkain ang tanging mahalaga sa mundo. Dahil, oo, nagugutom tayo, tunay na nagugutom tayo, pero totoo din, hindi lang naman tayo sa pagkain pwedeng magutom. Pwedeng ang kaluluwa natin ay gutom na gutom. O pwede rin naman gutom tayo sa pagmamahal. O di kaya naman gutom tayo sa atensyon ng ating pamilya. O di kaya naman gutom tayo sa oras na hindi maibigay ng ating minamahal. Maraming pwedeng pagkagutom ang maranasan natin. Ang ating ebanghelyo, mga kapatid, ay hindi lang namang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala at magpakain. Dahil pinapakita din ito kung ano ang kayang ibigay ng Diyos at kung ano ang kaya nating ibigay sa Diyos. Unang-una, ano ang kayang ibigay ng Diyos? Kayang ibigay ng Diyos ang pagpawi sa kahit na anong gutom natin. Kayang ibigay ng Diyos ang pagpawi sa kahit na anong gutom natin. Siyempre, physical, alam naman natin lahat ng biyaya, nagmumula sa Diyos. Kahit na binibili natin yung pagkain natin, kahit pinagtatrabahuhan natin, at the end of the day, lahat ng yan sa Diyos pa rin ang gagaling. And therefore, yung physical na pagkabusog natin, sa Diyos pa rin nang gagaling. Pero yung mga hindi pisikal na pagkagutom natin, tanging Diyos lang ang makapapatid niyan. Dahil merong puwang sa ating puso na minsan hindi natin alam, Diyos lang ang makapupuno. Kaya nga, di ba, yung ibang mga kapatid natin, hindi nila alam kung ano yung hinahanap nila. Gutom sila sa bagay na hindi nila ma-identify. Kaya minsan hinahanap nila yung kabusugan ng kanilang kaluluwa sa mga maling bagay. Pagpapakasasa, droga, kasamaan, kasalanan. Kasi minsan nami-miss out natin na ang tanging makapagbibigay ng buo at ganap na kabusugan natin ay tanging Diyos lamang. Kaya kung naghahanap ka ng iyong sarili, pumunta ka sa Diyos. Kaya kung naghahanap ka ng bagay na hindi mo alam, pumunta ka sa Diyos. Tanging Diyos lang ang makabubusog sa atin. Pangalawa, ano ang kayang ibigay ng Diyos? Walang iba kundi ang sarili niya. Ang pagpapakain sa 5,000 ay naging tanda. Tanda ng ano? Tanda ng pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Sa pagpapakain ng 5,000, pinakain yung mga tao ng tinapay. At ginawa niya yon nung malapit na ang Paskwa. At sa Paskwa, pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pag-aalay ng kordero na kinain nila para makalabas sa Ehipto. And later on, ano na yung inalay ng ating Panginoon? Hindi lang tinapay na nakabubusog ng pisikal, kundi tinapay ng buhay, ang kanya mismong sarili.
Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin yung action, yung kilos na kaparehong-pareho ng sa Eucharistia. Iniabot niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at ibinahagi sa lahat. Na ibig sabihin, hindi lang tinapay yung ibinabahagi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mismong kanyang sarili, ang kanyang ibinabahagi sa atin. Kaya nga sa ating Eucharistia, sa tuwing tayo tatanggap ng komunyon, lagi nating tandaan, ang tinatanggap natin ay ang mismong ating Panginoong Hesukristo, ang tinapay na nagbibigay buhay. Dahil kung yung pagkain natin nakapagbibigay ng kabusugang espiritual, kailangan din naman nating pakainin ng ating kaluluwa. At mabubusog lang yung kaluluwa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng katawan ni Kristo para maging ganap ang ating kabusugan. Kaya kung naibibigay ng Diyos ang lahat ng pagpawi ng ating kagutuman at ang kanyang sarili, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Wala na. Ibinigay niya na lahat. Be convinced, maniwala tayo, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Binigay niya na nga yung sarili niya eh. Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Ang hindi niya kayang ibigay ay yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Pero kahit anong gutom, kahit anong uhaw, kayang pawiin ng Diyos. Pero ano naman yung maibibigay natin sa Diyos? Narinig natin sa Ebanghelyo na yung bata merong 5 tinapay at 2 isda. Ano yung naging reaction ni Felipe? Katulad din nung naging reaction nung nasa unang pagbasa, may kakaunti. Kaya anong sabi nila? Ay, hindi kasya to. Anong sabi ni Felipe? Ay, kahit bumili tayo ng maraming tinapay, hindi ka kasya. Mga kapatid, kahit anong ibigay natin sa Diyos, kahit gaano kaliit o kahit gaano kalaki, kung ano ang nakayanan natin ay tinatanggap ng Diyos. Kahit gaano pa yan kaliit, dahil kaya yang paramihin, kaya yang padakilain ng ating Diyos Ama. Kaya nga 'di ba ngayon saktong-sakto no? May second collection. Hindi ko sinasabing magbigay kayo doon, no? Pero may nabasa ko sa FB, ang daming nagrereklamo. Second collection. Pero ang tanong, sa first collection ba nagbigay ka? Hindi ka naman pinipilit. Hindi ka pinipilit. Magbigay ka kung ayaw. Magbigay ka kung gusto mo. Kung hindi, edi okay din. Walang problema yan. Walang problema sa Diyos yan. Pero lagi nating tandaan, kung ano man yung naibibigay natin sa Diyos at sa kapwa natin, kahit gaano kaliit, bahala na ang Diyos dyan. Bahala na ang Diyos magpadakila. Bahala na ang Diyos magparami. Minsan kasi yung problema natin, hindi na nga tayo tumutulong, nagrereklamo pa tayo. Pero lagi nating tandaan, kahit gaano kaliit yung ibinibigay natin sa Diyos at sa kapwa, kayang palaguin ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, lagi nating tandaan, ang pagpapakain sa 5,000 ay paalala sa atin. Ibinigay ng Diyos ang lahat, kasama ang kanyang sarili. At walang bagay, wala tayong kagutuman na hindi kayang pawiin ng Diyos. At ano ang kaya nating ibigay sa Kanya? Kung ano lang yung nakayanan natin, bahala na ang Diyos. Bahala na siyang magparami at magpalago. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Yun na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming ginaganap sa iyong dambana
upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na may bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.